Welcome! Bagong araw, bagong food and good vibes. And today mga katipsi, may bago tayong recipe. Luluto ulit tayo. Napansin ko kasi parang hindi pa tayo nagluluto ng pasta sa channel natin. Kaya today magluluto tayo ng pasta. Gagamit tayo ng beef chunks or bulalo sa Pilipinas. Kaya tatawagin natin tong bulalong pasta. Ayan. Pero lilitsunin muna natin yung baka or i-roast muna natin para nakatataka. Huwag na natin patagalin to. Let's go! Tipsy Tata, food and good vibes, bringing you flavors you love to try. Stay tipsy lang. Salud, salud. Ay mga katipsi, hiwain muna natin itong mga ricado. Simulan natin dito sa onion. Shallots itong gamit ko. So finely slice lang natin. Tapos next natin itong garlic. 4 cloves lang gamitin natin mga katipsi. Kasi tatlong bulalo lang naman yung luluto natin. Yan, tapos mince lang din natin yan, ha. Tapos mga katipsi, celery. No? Ito, hihiwain lang natin na maliliit, parang dice lang. Kasi isasama natin ito mamaya, pati yung carrots sa pag-roast. Itong celery mga katipsi, medyo damihan natin, no? Kasi ito yung masarap sa pasta. Next natin, carrots, no? Balatan lang natin to. Sige, isang carrots lang mga katipsi. Depende sa laki ng meat nyo. 3 chunks kasi ilalagay natin. Kaya ganito kalaki ilalagay natin carrots. Hiwain lang din natin ito ng maliliit. Ayan, i-dice lang din natin. Next natin is iba-browning muna natin itong bulalo. Maglagay tayo ng konting mantika dyan. Ang purpose ng browning is para ma-trigger yung flavor ng meat. Para mas maging rich flavor siya. Ayan, kaya ginagawa natin ito mga. Lagyan natin ng konting salt dito sa ibabaw. Saglit lang mga katipsi, siguro mga 1 minute or less than 1 minute. Tapos baliktarin mo na. Hindi naman natin na ipiprito to, hindi naman natin lulutuin. Papalabasin lang natin yung flavor. Tapos ahunin na natin yung mga tipsy. Ayan. Tapos dyan sa ginamit nating mantika, dyan din tayo magigisa. Konting gisa lang mga katipsy, no? Hindi naman natin kailangan pag-brown yan. Palabasin lang natin yung aroma, sunod na natin yung sibuyas. Ayan, bango. Tapos, sunod na natin agad tong celery at carrots. Kita na ng konti. Then, lagyan natin ng mga isang malaking kutsarang tomato paste. Ayan. Lutuin lang din natin yan. Panagisa na natin to. Ililipat ko lang to dito sa porcelain roaster natin. Kasi ito hindi to pwedeng panglitpon. Ginisa ko lang doon para mabilis kasi medyo makapal to eh. Ayan. Pero kung meron kayong porcelain roaster na pwedeng diretso nyo na doon igisa, mas okay yun. Gusto ko kasi mag-isa na maayos, kaya nilagay ko muna dito sa kawali. Kalat lang natin itong mga ricado natin. Tapos lagyan natin itong pasta sauce. Siguro mga half lang itong bote na to. Para dun sa 3 bulalo natin. Tapos lagyan na natin itong... Teka, ayusin ko mga tips para magkasya. Maliit kasi itong lalagyan natin eh. Laki nitong isa eh. Yan. And then, buhusan na natin yan ng beef broth, mga katipsi. Ito yung una kong pinakuluan kanina. Hindi ko na pinakita sa video kasi lagi naman na natin itong ginagawa. Di ba sabi ko sa inyo, kapag gumagamit ako ng sabaw, nagpapakulo talaga ako ng buto-buto. So, ayan, buto-buto ng baka yan. So, buhus natin, sa-submerge natin dito, mga katipsi. Oops! So, isa-submerge natin ito, mga katipsi. Ayan, dapat nakalubog. Nakalubog yung bulalo natin. Teka, haluin ko lang para sumiksik siya sa ilalim. Itong sabaw naman na ito mag-evaporate din yan mamaya eh. Kasi 3 hours natin itong ililitsyon or i-roast. Kasi slow cook natin para masarap. Preheat lang natin itong oven mga katipsi ng 350 degrees Fahrenheit. Nilagay ko siya dito sa rack mga katipsi para in case umapaw yung tubig, hindi masyadong madumi yung oven natin. Tapos munti ko makalimutan, dahon ng laurel pala no, sa ibabaw yan. Pabango lang no. Tapos itong green onions natin. Yan, dagdag aroma lang yan. Tinali ko sa ibabaw lang. Para mamaya pagluto na, madali lang nating alisin.
Lagay na natin ang ating, ayan, litsunin na natin yung bololo natin. Tapos set natin ito mga katipsi, 3 hours na. Habang nilulungs natin mga katipsi, i-check natin yung siguro mga every 30 minutes. Titignan natin yung sabaw syempre para pag konti na lang yung sabaw, dagdagan natin. Okay, huwag natin hahayaan mawala ng sabaw kasi baka masunog naman yung meat natin. So from time to time, i-check ko to. Pero hindi ko na i-video, forward na natin dun sa luto na. Let's go! At dahil paluto na yung bololo natin mga katipsi, yung meat natin, lutuin na natin tong pasta. So dito sa kumukulong tubig, lagyan natin ng salt. Siguro mga 1 to 2 tablespoon mga katipsi. Damihan nyo, okay lang. Kasi nasa water naman yan eh. Yan. Kasi 1 pound yung ilalagay nating rigatoni pasta. Rigatoni yung gagamitin natin mga katipsi ha. Pero kung gusto nyo ng spaghetti or macaroni, okay lang din naman. Pero I suggest rigatoni para malalaki. No? So yan. Tapos pakuluan natin ito mga katipsi ng mga 12 minutes para al dente. Tapos haluin nyo from time to time kasi didikit yun sa ilalim. 12 minutes lang. Cooking, tasting, traveling too. Bringing the best food spots to you. So grab a seat and come along. Good food and good vibes all day long. Tapos lagyan lang natin ng konting olive oil para hindi yan magdikit-dikit. Kasi mamaya pa natin ilalagay yan dun sa meat. Pag hindi mo inilagyan ng oil, magdidikit-dikit yan. Minsan sa mga handaan mga ka-tipsy, di ba, yung spaghetti na nakahiwalay sa sauce, pag nilagay mo, di ba, dikit-dikit na. Kasi hindi na nalalagyan ng oil. Lalagyan mo ng konting olive oil para hindi siya magdikit-dikit. And then, after 3 hours, ahunin na natin tong lechong bulalo. Ayun na siya. Wow. Luto na ito mga ka-tipsy, no? Hindi yan sunog. Medyo toasted lang. Wow. Food and good vibes, bringing you flavors you'll love to try. Tanggalin natin itong laurel. Tapang natin yan. Itong green onion. Salud, salud. Bango mga ka-tipsy. Luto na ito mga ka-tipsy. Ililipat ko lang doon sa kawali para madali natin maswerte. Sobrang lambot na mga ka-tipsy, oh. Wow. Woo! 3 hours talaga tamang-tama mga ka-tipsy. Yan, oh. Damn. Tanggalin na natin itong buto. Okay. Yung bone marrow, sumama na rin dyan. Meron tayong bone marrow dyan. So, tanggalin na rin natin yung bone marrow niya. Tanggalin natin. Sama natin dyan. Yan. Next mga tipsy, siswed natin yan. Ayan, parang dudurugin mo. Ito kasi na-toast eh, kaya medyo kala mo matigas. Pero hindi matigas. Para natin siyang gagawing giniling. Yun. Kasi pag gumagawa tayo ng like spaghetti, pasta, nilalagyan natin giniling, di ba? Ito, nilitsyon muna natin. Tapos, bago natin isiswed. Sobrang pango mga tipsy. May naamoy yung smoky flavor. Grabe. Pero mga tipsy, so kano kalambot, di ba? Tinidor lang yan, ginaganyan ko, durog na agad. 3 hours talaga mga tipsy ha. Yung sabaw mga tipsy, hindi ko na dinagdagan, hindi naman siya nag-dry. Kasi in-slow cook lang natin 350 na. Nasa roast setting. Ito kasi medyo mahirap ihiwalay kasi ito yung nasa ibabaw, di ba? Yung na-toast na siya. Pero hindi ko yan naalisin kasi masarap yun. Yung toasted flavor, di ba? Taba-taba, yung bone marrow, nakahalo na dyan. After natin mas-red mga katipsy, okay, itong sauce natin kung saan natin siya nilitsyon kanina, lalagyan natin yan. Lahat yan ha. Kasi ito yung pinaka-pasta sauce natin. Ngayon, lalagyan ng pampalasa, salt, konting ground black pepper, konting spice, di ba? Next mga katipsy, syempre hindi masarap ang pasta kung walang parmesan cheese. Bilhin nyo mga katipsy itong cheese rind. Yung cheese rind tapos is-shred lang natin dito. Yung cheese rind mga katipsy, yan yung sa cheese wheel, yung nasa labas niya. Ayan, may extrang umami yun eh. Kaya yun yung bilhin nyo. Nabibili naman ng ganito sa mga grocery store. Damihan natin para masarap. Yung mga tipsy yung cheese rind, ayun yung nasa gilid. So, sinindihan ko yung kalan ng slow cook lang kasi hahaluin pa natin yan para mag-melt yung cheese pag hinalo natin. Yun. Yan muna. Tapos, haluin natin. No? Ow! Bango! Yung traditional na pasta, giniling nilalagay natin, di ba? Pero ang version natin today is yung roasted beef shank. So, yung beef bulalo na tinatawag natin sa Pilipinas. Mga katipsi, bago natin ituloy yung halo, lagay na natin itong pasta natin. Yan, 1 pound to na rigatoni. Tsahin natin. Pero marami naman yung meat, kaya lalagay ko na lahat to. Piling ko naman kasya to. O, sa halo ulit. Na mga katipsi, nahalo na natin. Siyempre, bago natin i-serve yan at ilagay sa lamesa, lagyan pa natin yan ng cheese. More cheese. The more, the merrier. Para masarap, diba? Cooking, tasting, traveling too. Bringing the best food spots
Ay mga tipsy, luto na tong lechon bulalong pasta natin. Ganun lang itawag natin dito. Tara, kain tayo. Boom! Ayun no, mga tipsy, luto na tong dish natin. Tara, kitaan na agad natin ito. Nagugutom na ako. Marami ako nilagay na cheese para masarap talaga. Yun no, mainit na mainit pa yun no. Wow! Ang dami ng meat. Minsan mga tipsy, ganito yung style ko ng pasta. Pero minsan nagluto din naman ako yung normal lang, yung simple yan lang, di ba? Yung diretso na sa yung giniling diretso na, gisa-gisa, diretso na yan. Spaghetti, gano'n. Pero, siyempre may time naman tayo, try natin to, di ba? May extra pa tayong cheese doon, kung gusto mo pang lagyan pa natin. Pero para sa akin, sapat naman na to. Para natin mga tipsy, yung naging parang corned beef, yung beef natin. Wow. Huh? Kasang-lasang mo yung roasted flavor ng pagkakalitso natin. Tapos cheese, di ba? Masama yun dyan. Yung cheese natin, konti lang nilagay kong asin kasi yung cheese natin, maalat kasi parmesan. Yung cheese natin yung magpapaalat. No? Kaya mapapansin yung nilagay ko sa oven, nilagay ng asin. Kasi nung pinakuluan ko yung sabaw natin, nilagyan ko na ng konting asin. Tapos may natural salt flavor na kasi yung beef. At by the end kasi lalagyan ko na maraming cheese. Ito na yung saktong magpapaalat yan. Tama-tama yung alat, tama-tama yung lasa, sample. Kung ayaw nyo ng malalaking pasta mga katipsi, no, wag rigatoni gamitin nyo. Pwede naman yung spaghetti talaga. Pwede naman sa spaghetti to. Pwede din sa macaroni. Ayan, gusto yung macaroni. Para maliliit lang, diba? Parang dyan sa atin kasi sa Pinas, mas common sa atin yung macaroni at spaghetti. So, pwede din. Yung sauce mga katipsi, kung makikita nyo, hindi gano'ng marami yung sauce nito. Dito na kasi gusto ko eh. Kasi maraming meat. Kung gusto nyo maraming sauce, like sa atin sa mga Pilipino, mahilig tayo sa maraming sauce sa pasta natin, di ba? Dagdagan nyo. May damihan yung sauce. It's up to you. So, kasi gusto ko yung ganito lang. Yung hindi lumulubog sa sauce. So, kaya, tulad tayo dyan mga katipsi. Sana sinasabay nyo rin kami ako kumain dyan. Champion. Partner sa Pepsi. Sa pasta naman mga katipsi, I think marami naman sa inyo alam naman magluto ng pasta. 12 minutes lang na para al dente. Kumukulo na dapat yung tubig. Huwag mo siya ilalagay na hindi pa kumukulo yung tubig kasi magsasagi yun. Kulo ng tubig, tsaka mo palang lalagay yung pasta. Kahit sa spaghetti, kahit sa macaroni, ganoon din. Tsaka ka mag-out ng 12 or 13 minutes. 12 talaga al dente yan. Masarap kasi sa al dente, yung, alam mo yung, pag nagagat mo siya, yung maramdaman mo yung pasta, hindi sa sobrang lambot. Yung katulad sa sopas, yung pag kinain mo yung sopas, parang direkto ng lunok. Kasi sobrang lambot na. Ayun. Kaya tayo mga tipsy. Ang dami ng meat natin. Nasarap yung ano eh. Yung parang medyo yung sa ibabaw, yung parang naging toast. Sarap siya. Naka-record, check ko lang kung naka-record. Baka hindi, dal tayo dito. Naka-record naman. Mahirap talaga mag-vlog mag-isa mga tipsy. Minsan nga nagluto ako. Ang dami ko lang nilagay. Akala ko naka-record, hindi pala. Ginawa, binoise over ko na lang. Kaya minsan nagpapatagal din sa edit yun. Dito kasi wala akong kasama na mag-vlog kasi siyempre busy sila lahat. Tsaka hindi naman vlogger yung family ko dito. Hindi katulad sa Pilipinas, mga kaibigan ako dun, di ba? Pag nag-vlog ako, may mga kasama ako, magbilis. Dito. Today, nag-start ako 7 a.m. Tapos ano na ngayon, 12. Magba 1 p.m. na. Saka pala ako kakain. Kasi edit ko pa to. Kaya hindi naman dali mag-vlog. Kasi minsan may mga nagtatanong sa akin, gusto ko mag-vlog, ganyan. Sa work, sa mga kaibigan, may chat. Minsan may mga followers tayo. Tipsy, gusto ko mag-start ng vlog. Paano ba mag-start? Sa vlogging kasi mga ka-tipsy, kailangan kasi dito sa vlogging, hobby mo, hindi yung lalo pa magsisimula ka pa lang. Kailangan to hobby. Ito kasi sa akin, hobby ko lang to eh. Parang at the same time, kahit pa paano, medyo kumikita namin yung channel natin. Hindi naman malaki, pero kahit pa paano, para may pang-vlog tayo. Kaya dapat panoorin nyo yung video natin hanggang sa dulo, para mas marami pa tayong malutong food in the future. At mas marami pa tayong mapuntahan. In the future. Kaya may ginawa nga pala akong theme song ng channel natin mga tipsy. Simple lang naman siya. Sinulat-sulat ko lang tapos ilagay ko sa AI. Kasi hindi naman tayo musician eh. Buti may AI, tumutulong sa atin i-enhance yung music na gusto natin mangyari. Kaya yun na napakinggan nyo sa umpisa, nilagay ko doon. Sana hindi ma-copyright. Kapag na-upload ko at nandiyan yung song, ibig sabihin hindi na-copyright. Tapos ilalagay ko din sa dulo, yung buo siguro para mapakinggan. Sana magustuhan yung mga tips. Para meron tayong common song tayong lahat, diba? Para malay mo, magkita tayo sa labas. Tapos na LSS kayo, na last song syndrome na kayo dun sa Tipsy Tata channel na team song natin. Magkaya tayo magkantahan sa labas habang naglalapit tayo ganyan. Para alam ko na nanonood ka talaga. Salud. Ang dami nito. Kung may pasok lang ako ngayon, pwede ko nang dahil sa work. Kasi bukas di na masarap yan eh. Gusto ko siyempre pa nagbigay ako ng food. Gusto ko yung freshly cooked para masarap talaga. Ang mga ka-workmate ko minsan nagsabi, uy, magdala ka naman ng food mo dito. Sabi ko, pag-off lang kasi ako nakapagluto eh. Yung iba naman, gustong umorder. Marami nagme-message sa akin mga tipsy, mga taga dito sa San Diego. Tipsy Tata, pwede ba ako umorder sa'yo? Lalo yung mga lechon, mga ganun. Kasi may mga niluluto ako na, uy, pwede ba mag-order sa'yo? Kasi para hindi na ako magluto. Parang ang sarap kasi, sabi. Dito kasi mga tipsy, nagkain lang ako.
Dito kasi sa US mga katips, kahit napakaliit na negosyo na yun, kailangan may permit ka. At hindi ganun kadali kumuha ng permit. Lalo pag sa bahay mo iluluto. Pag hindi ka naman kumuha ng permit, pwede naman yun. Yung mga gumagawa mo dito mga Pilipino, makakakilala lang. Kaso, hindi na matutulad sa Pilipinas mga katips na pwede ka magluto lang dyan sa karinderya, magluto ka sa bahay, dito tapos post mo sa online, may bibili, hindi ka matutrouble. Dito kasi kapag may nangyari, for example, na food poison yung bumili sa'yo, para ang permit, for example, na food poison yung bumili sa'yo, akala nila yung food mo yung na food poison sila, matutrouble ka, lagot ka. Kaya medyo mahirap yung gano'n. Tapos, meron pa yung, alam mo naman tayo mga Pilipino, maraming magagandang ugali ang mga Pilipino, pero meron ding masasamang ugali ang mga Pilipino. Yung pagiging club mentality natin. Pinapayo sa akin ng parents ko na mahirap magtiwala kasi. Halimbawa, kapag nakita nila na okay yung business mo, tapos alam nilang wala kang permit, pwede ka nilang, alam mo na, sumbong, reklamo, matutrouble ka. At malaking mawawala sa'yo kapag lumabag ka sa batas dito. Dito kasi sa US, sinusunod talaga nila yung batas dito. Hindi katulad sa atin na pwede mong gamitin yung mahirap card eh. Di ba? Ano sabihin, pasensya na po. Mahirap lang kami. Alam mo, nakalabag ka sa batas, di ba? Pagbibigyan ka, di ba? May intindihan ka kasi siyempre mahirap ka lang. Or may kakilala, gano'n, kakilala ko si ganito. Di ba? I-save ka niya. Dito kasi hindi ganun. Walang kaibigan dito, walang kakilala dito. Pag lumabag ka sa batas, pwede ka makulong, multa, ganun, trouble ka. Lalo ako, tulad ko, immigrant pa lang ako dito, diba? If in case nagbenta ako, tapos may nagsumbong, diba? Kapwa mo Pilipino. Kayo mga OFW, alam niyo yun mga tipsy. May mga Pilipino talaga na, minsan yung kapwa mo Pilipino yung pa yung maglalaglag sa'yo, diba? Imbis na i-save ka niya, sikalahi ka niya, minsan siya pa maglalaglag sa'yo para diba? Ay, alam niyo, like, mga OFW, makaka-relate sa akin. So far dito, wala naman akong experience na gano'n. Pero mas maganda din nag-iingat. Kaya, dito so far, mga kasama ko sa trabaho, mabait ng mga Pilipino doon. Hindi naman lahat, di ba? Wala namang ganung trabaho na lahat ng kasama ko sa trabaho mababait. Siyempre, hindi naman lahat. Pero karamihan sa mga Pilipino, yung mga nanonood nga palang Lars, 9 East, 10 East, 11 floor, 8th floor, sa VMT, yan, sa VMT, kasi nag-VMT din ako. VMT mga tips, food yung monitoring yon, mayroong 10 video na sa pasyente. Tapos kami nanonood, titignan namin yung pasyente. Make sure hindi sila nagpo-pull ng lines, hindi sila biglang tumatayo, mga impulsive, mga confused, mga gano'n. Tatawagan mo yung nurse pag in case mangyari may tatayo bigla, may nagpo-pull ng lines, mga ganong case. So minsan nasa VMT ako, video monitoring techniques ang tawag doon. 10 patient siya, yung mga VMT na nanonood sa channel natin, shoutout sa lahat. Thank you so much sa palunod niyo dyan. Gusto ko na sa VMT kasi madali lang siya eh. Nakatayo ka na no? Titignan mo lang yung mga pasyente. Minsan boring din syempre. Nakatingin ka lang mag-aapon 12 hours shift. Titignan mo lang yung mga pasyente. Minsan tulog naman yung mga pasyente. Kaya medyo madali lang yung work. Pero kailangan pa rin nakafocus ka syempre. Kasi pag may nangyari doon sa pasyente, pwedeng bakit ikaw, ba't mo tinignan, di ba? Halimbawa yung mga followers na pasyente, yung mga impulsive, mga confused na, di ba? Bigla lang tatayo yan kasi hindi naman nila alam yung nangyayari. Tatayo na lang sila bigla. Ikaw natumba yun, di ba? Kasi sa hospital, binabawalan talaga yung matumba. Yung fall. Lalo pag mga matatanda na mga katipsi kayo, mga lolo nyo, lola nyo, nanay nyo naman matatanda na, hanggat maaari, wag nyo hayaan mag-fall sila. Matumba sa mga bathroom, gano'n. Kasi yung mga matatanda, mga katipsi, marupok na yung ano yan eh. Yung mga buto-buto. Tsaka kapag na-injury sila, yung body natin, yung body nila hindi na gano'ng kabilis mag-recover, mag-heal. Kaya, ayun, masyado na stress yung katawan. May mga nafo-fall mga tips, maraming nafo-fall na mamamatay. Fall lang natumba lang sa CR, gano'n, or sa kung saan man. Kasi na-hospital, wala na, namatay. Kaya eventually namatay. Kasi yung katawan nila hindi na gano'ng kabilis mag-recover. Nahihirapan na yung organs nila. Siyempre, yung mga sakit na yun. Kaya talaga po tumatanda. Kahit as much as possible, yung mga matatandaan nyo kamag-anak, huwag nyo hahayaang mag-isa. Kailangan nyo bumili ng alarm, yung pag bigla tatayo, alarm, gano'n. Kasi minsan mga tatanda, confused na rin yung mga yun, di ba? Mga tawag sa atin dyan sa Pilipinas, may ulyanin na eh. Di ba? Kala nila, kaya pa nila. Kasi isip nila, kaya pa, hindi na pala. Napupol. Kaya alagaan nyo yung mga matatanda natin. Dami natin na pagkwento kung ano. Ayan, yun lang. Shoutout sa mga kasama ko sa work. Pasensya, hindi ko ito madadala kasi day off ko ngayon. Tapos bukas may work ako, pero hindi na ito masarap kinabukasan. Ayaw ko mag-serve ng bukas. Ay mga team siya, pinahaba ko lang yung kwentuhan natin para medyo mahaba yung video natin. Napapansin. Kaya dadala ko lang. Subukan yung mga team siya. Sarap. Nabusog ako dito sa pasta natin. Lalaki kasi. Pero kakain pa ako. Pero tapusin ko naman yung video dito mga tips. Muli, maraming salamat mga tips sa mga nanonood na patuloy na sumusuporta sa channel natin. At sana nagustuhan yung dish natin mga tips. Sabihin, subukan, madali lang naman. Ay mga tips, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa walang sawa yung suporta sa channel natin. Always remember, stay tipsy lang. Salud! Champion! Welcome to Tipsy Tata, where every meal tells a story. From hidden gems to local favorites, we're serving flavor, fun, and discovery.
salute. We're out there chasing every plate. A bite that hits a place you'll rate.